Hello guys! Isang masarap na seafood ang lulutuin natin ngayon for today's video. Maglagay lang tayo ng mantika, hintayin nating uminit, ilagay natin ang luya. Ito ay para matanggal yung lansa ng ating seafood na lulutuin. Igisa lang ng maayos yan kasama ang bawang at sibuyas. Ako nga pala yung lulutuin natin na seafood ngayon. Sobrang sustansya nito guys, kaya naman kailangan talaga to. Kahit mga bata magugustuhan din naman to. Ito yung isang dahilan kung bakit masustansya ang ating lulutuin dahil nilalagyan siya ng malunggay. Igisa lang yung malunggay kasama ang luya, bawang at sibuyas tapos lalagyan natin ng tubig. Ito yung magiging sabaw, depende sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyo sabaw pero dapat konti lang. Ngayong nalagyan na ng desired na amount ng sabaw, pwede nang timplahan ng asin at ng betchin. Ang pagtimpla nga pala nito guys ay depende pa rin sa inyong panlasa. Ngayon ay hahalu-haluin lang ito para matunaw at lumasa yung ating asin at vetchin na inilagay at para rin lumasa yung ating malunggay sa ginisa. Ngayon ay pwede na natin nilagay ang ating tahong, ang bida for today's video. Hahaluin lang siya doon sa ating ginisa na malunggay at bawang sibuyas luya. At tinanong ko nga yung tatay ko na nagluluto nito kung paano malalaman kapag luto na yung tahong kasi naman nakabalot sa shell, hindi naman makikita kung naluto na. Ang sabi niya, ang indication daw na luto na ito ay bubuka na daw yung tahong. Ang masabi ko na lang ay wow, ang galing naman nun. At ayan nga guys, unti-unti bumubuka na yung mga tahong at ito nga pala yung palatandaan na luto na sila. Sobrang nakaka-amaze naman ang pagluluto nito. At ayan, hahalu-haluin lang yan habang kumukulo para ma-make sure natin na bumubukas na lahat ng tahong at naluto ang lahat. Nung time na to, pinatay na nga pala yung kalan at ayan, luto na ang ating tahong. And that's it guys, ganun lang kadali, kaya naman lutuin nyo na rin sa inyong mga bahay, masustansya ito at masarap. Thank you for watching, God bless, bye!